Nakahanda ang Department of Energy o DOE sa nakaambang energy crisis sa susunod na taon, gamitin man o hindi ni Pangulong Benigno Aquino III ang emergency powers. At kasama natin ngayon sa studio ang UNTV Senior Correspondent na si Mon Locson sa detalye ng balita. Mon, good evening. Magandang gabi, Atty. Reg. Tama ka dyan. Gamitin man o hindi ni Pangulong Benigno Aquino III ang kanyang emergency powers ay nakahanda umano itong Department of Energy dun sa nakaambang energy crisis sa susunod na taon. Ayon kay DOE Secretary Jericho Petilla, nakikipag-usap na sila sa iba't ibang mga organization na makakatulong upang mapunan ang kakulangan sa supply ng kuryente. Batay naman dun sa technical report ng SONA 2014 na inilabas ng Malacanang, kailangan ng emergency powers upang masolusyonan ang krisis sa enerhiya. Subalit taliwas naman ito doon sa pahayag ng Malacanang ngayon ding araw. Ayon sa Malacanang, mas mabuting paniwalaan muna kung ano ang nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Pakinggan natin ang pahayag ni Presidential Spokesperson Secretary Edwin Lacerda. I think a clear announcement is a State of the Nation address where the President did not mention that. So between the SONA technical report and the State of the Nation address, we should look into the State of the Nation address as the way forward for now, as the President has instructed Secretary Petilla to speak to those group of people that the President mentioned in his SONA. Atty. Reg, umaasa naman si Secretary Petilla na sa lalong madaling panahon ay makapagdesisyon na ang Pangulo. 2 hanggang 3 oras ang maging rotational brownouts pag hindi natin nasolusyonan yan. Hindi lang sa Luzon, kasama na rin yung Visayas para kung hindi natin maagapan yung problem na yan. Pakinggan natin ang pahayag ni DOE Secretary Jericho Petilla. The decision will have to be careful, but the sooner the better. Whether it's a go or no go. Ayon naman kay Bayan Muna Representative Nery Colmenares, kailangan muna maipakita ng pamahalaan kung ano ang tunay na kalagayan o sitwasyon sa supply ng kuryente bago sila sumang-ayon na bigyan naman ng emergency power si Pangulong Aquino. Ani Colmenares, nagtataka sila kasi dati binabanggit ni Secretary Petilla na wala tayong maging problema hanggang bago matapos yung termino ni Pangulong Aquino. Pero ngayon, kabaligtaran na doon sinasabi niya na meron nga tayong krisis sa kuryente sa susunod na taon. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Nery Colmenares. Useless because no Congress in its right mind will approve emergency powers kung wala namang emergency. Sir, meron daw So, i-invoke. Atty. Reg, makapagdeklara man o hindi ang Pangulong Aquino, sabi ayon sa DOE, mahalaga na sa lalong madaling panahon makapaghanda ng plano para masolusyonan yung krisis. Kasi mas mabuti na syempre maghanda kaysa pagsisihan natin ito bandang huli. Ano yung timetable ng Department of Energy tsaka ni Secretary Petilla? Kasi ano bang isinusulong niya? Medyo naguguluhan kasi kami, no? Tayo, lalo na nung tinanong natin siya, sabi na, during the SONA, sabi niya before the SONA, isusulong niya emergency powers. After the SONA, sabi niya, hindi na yung emergency powers, yung sinabi na ni Pangulo sa SONA. Tapos ngayon, parang medyo hindi pa rin sigurado kung ano ba talaga ang gagawin. Actually, Atty. Reg, tinanong din namin siya kanina tungkol dyan. Kaya nga ang sabi niya, mag-declare man si Pangulong Aquino o hindi, ito yung aking plano. Okay. Kung mag-declare man si Pangulo ng emergency powers, gamitin man niya yun, ito naman yung susunod na plano. Kaya may plan A, plan B. Ang tanong lang ngayon, yung desisyon na lang ng Malacanang, ano ba talaga para makakilos na rin o makamove forward tong DOE? Ano ba yung sinasabi ni Secretary Petilla na kailangan ng emergency powers ng isang Pangulo? Hindi, ang sinasabi lang ni Secretary Petilla kanina, mas maganda kung yung Section 71 nga, yung sinasabi sa IPIRA Law, magamitin na ng Pangulo para makapagpondo tayo ng enerhiya kasi kulang tayo mga 600 to 1,000 megawatts of power this coming summer of 2015. So kung magagawa ni Pangulo na magamit niya yon, makakapagtayo tayo ng mas maraming planta, kagaya ng mga renewable energy, mas mabilis matayo yon. Like yung solar, ilang buwan lang tayo na agad, magagamit natin, makakatulong sa atin yon sa next year. Doon sa mga iniutos ni Pangulo na kausapin ni Secretary Petilla nung SONA, meron na ba siyang nakausap doon? Meron na siya nakausap. Ang nabanggit niya kanina yung sa GE. Ang balak kasi natin magre-rent tayo ng mga magpapaproduce ng power. Kasi ginagamit na pala yung sa ibang bansa. Like sa Africa, nagre-rent sila, nakakapag-produce ng mga 300 megawatts na power. So yun ang plano. Parang mobile siya. Magtatayo ng mga planta doon sa isang lugar, i-connect sa grid para makapag-supply ng power at hindi tayo magka-problema next year. Maraming salamat, Mon Locson, para sa ulat na yan.